Hello po, Kasinet. Welcome to my channel. Magandang gabi po sa ating lahat. Isang mapagpalang gabi. So, may ipapakita na naman ako mga Kasinet. Habang tumatagal, nag-i-improve yung kalan natin. So, una, shout out muna kay Bro Hardis. Kasi sa invention na to naisingit ko rin dito yung invention niya. Shout out pala kay Thermocol kasi siya din gumawa din siya ng autofill. Sa akin tatawagin ko na lang tong auto oil circuit para kakaiba naman kahit hindi electrical circuit kasi sa kanya automatic shut off. Kay Bro Hardest ko naman autofill. Ito naman sa akin kahit malayo sa electrical, tawagin ko lang auto oil circuit kasi nag-automatic siya. So itong unit na to, shout out muna kay Tokayo ko Roland Policarpio ng Zamboanga del Sur. Sir, baka ito talaga sa'yo na to eh. Dito ko lang ini-eksperimento ko yung auto oil circuit. So ito yung unit mo. Nabuo na siya. Kulang na lang control. Mga control dyan. Tapos ikot tayo. Ganyan, mayroon siyang oil regulator with auto oil circuit. So pakita natin ngayon kung paano na siya nag-function. Tapos yung sabi ko pangako ko na hindi talaga lalabas na yung apoy, nandoon na lang sa loob. Ito naman hindi ko siguraduhin na totally splash proof kasi open nga yung chamber nito. Open. Ayan o, open yan o. Open talaga yan. So masasabi ko sa magmamay-ari nito, ingat lang din na huwag papawan din kasi kahit may protection siya na hindi sobrang magliyab. Halimbawa nagliyab to sa ordinary 2 meters, siya siguro mga palagay natin na 1 meter. Kunting ingat lang talaga din. So ang kulang pa nito, ordinary na kwan talaga, walang ring protection, walang ganyan o butas-butas. Tingnan niyo apoy nandoon na sa loob. So ibig sabihin yung kalan natin, yung kardiro natin hindi mangingitim. Kasi yun ang design natin. So ngayon focus tayo sa oil out. Ano ba yun? Tawag natin, nagka-bulbul tayo yung ang tawag dyan auto oil circuit. Tignan mo yung kasi nito. Hindi kayo makita. Ayan ayan. Tutok tayo dyan. Kung nagkukonsumo siya, yan, automatic siyang automatic siyang supply yan tumulo siya. Ngayon, pag naabot na naman niya yung level ng level ng automatic shut off, titigil yan. Tingnan nyo. Ayan tumigil siya yan. So pag narating niya yung level, titigil siya. Ibig sabihin nakaregulate na talaga yung langis natin. Kung ano yung ginawa nating level sa loob, steady yung kanton. Steady yung langis. Kaya ang apoy hindi nagbabago, tuloy-tuloy ang apoy. Tingnan niyo kasi net, may konting tulo lang. Pero pag nakakonsumo siya ng ilang drops, ilang ml, automatic siya, tataga siya. Tingnan nyo. Pakita natin kung paano pala mag-function yung auto circuit. Oil auto circuit. Ano ba yan? Auto oil circuit. Ganon. Tingnan nyo tumutulo pala ng dahan-dahan. Ngayon mag-automatic na buhos yan. Pag yan Ayan nagbuhos na siya Ayan, bumuhos na siya.
Ibig sabihin nag-supply na siya. Ngayon pag naabot na naman niya yung level kung ano yung konsumo sa loob, automatic siya, circuit off. O yan o, nag-off siya o. Ibig sabihin naka-regulate na yung regulator natin. Hindi na siya mag-overflow dahil automatic shut off siya. Nakulangan pa nga ako dito mga kasinit, nakulangan pa ko sa height ng ano, kasi yung pinaka-gravity niya parang mababa pa yung gravity niya. Gusto ko pa itaas konti yung nito, yung mechanism. Mayroon akong ipakita kung dagdagan ko ng konti yung kanya, yung height ng mechanism para kahit i-pull na talaga yung ano, pull yung bull valve. Ito naka halos pull na itong bull valve niya, kunting pitik na lang pull. Ayan o, dyan tayo magpo-focus kasi dito yung invention na ni brother Hardest. Dito ko in-apply. Tingnan nyo, automatic siya o, automatic supply. Pag ano yung kinonsumo sa loob, naka-automatic siya, automatic siyang bubuhos, tapos automatic din siyang mag-off. Tingnan nyo, pag nawala na yung patak-patak niya, titigil yan kasi yun yung natira sa buhos niya eh. Ibig sabihin effective yan yung auto oil circuit. Tumigil siya. Isa pa para mapatunayan natin na effective. Yan o, tumigil siya o. Mayroon siyang kunting patak talaga kasi naka-open yung valve natin eh. Naka-open yung valve. Mayroon talagang kunting tagas. Pinipigilan na ng gravity yan. Ngayon, tinan mo. Yan yung kasinet. Bubuhusan bigla. Kung ano yung konsumo sa loob. Ayan o. Nag-umpisa na siya o. Ayan, bumuhos na siya o. Ayan, bumuhos. Bumuhos siya, diba? Tapos ngayon mag-shut off siya, mag-circuit off yan. Yan o. Ibig sabihin, naka-regulate talaga yung supply natin sa loob. Steady talaga yon. Steady yun ang kinuha kong level dun 1/2 inches. Kaya steady yung langis na yon. Walang kulang, walang sobra. Ayan, ganyan lang. Siyempre naka-open yung valve. Mayroon siyang kunting tagas-tagas din. Diba? Yan kasi net. Tingnan nyo yung disenyo natin. Tingnan yung disenyo natin. Yung design ko nito, nababaan ko pa dahil parang 1 inches lang. So pataasan ko na gawin kong 4 inches. So sabaan ko pa to, pero di kalas, para pag shipping natin di kalas, detachable. Threaded ilagay ko dito kasi naka-welding dito kasi experiment pa naman, pero nag-function na. So dagdagan ko siguro konti para mataas yung gravity niya. Kasi 1 inches, dagdag pa ko ng 3 inches para naging 4, tapos bago bababa. Para makita natin yung sensitive niya. Tingnan nyo, kumulo. Ang kulong-kulo. Pero wala kang makitang apoy. Pag pumunta ka dito sa gilid, akala mo walang apoy. Pero kulong-kulo, di ba? Yan ang disenyo natin kasi net. Ibig sabihin yung kardero natin nananatili pa rin makinis, walang lumabas na apoy walang lumabas. Yan, kasi pinaganda na natin ang pinaganda. So kasi ang tawag ko dito anti-oiling kasi. So pag liab, maaaring magliliab pa rin konti kasi open naman talaga yung chamber nito. Pero sa anti-oiling wala hindi mag-uuling. So pag malaking kardero kasi net, hindi na talaga aapaw yun. Kasi ito halos, yun na yung puwit ng kaldero, halos pumasok pa sa ring. Ibig sabihin pag pumasok pa sa ring, may posibilidad na magliliyab pa kasi pumasok sa ring. Dapat yung pinakalapad ng puwit ng kaldero dito pa sana lalabas pa sana siya sa ring ng 1 inches o kaya 2 inches. Yun yung perfect na puwit ng kaldero para hindi siya maapawan. Tingnan mo. Tingnan nyo mga kasinet. Yung puwit ng kaldero.
halos pumasok sa ring. Ibig sabihin, pagka ganyan, hindi siya magpapunction yung anti-apaw natin dahil insakto lang siya sa ring. May posibilidad talaga na papasok sa loob. Dapat ang kardero ng isasalang dito nakalagpas ng 1 inches sa may ring. Ganun talaga. Kailangan malaki pa konti dito yung kardero isasalang para makukuha yung mag-function yung anti-apaw. Pagka ganyan hindi siya mag-function kasi sakto lang yung point. Pumasok pa nga yung kaldero sa ring, hindi magpapunction yung anti-apaw dahil pumasok pa siya. Dapat nakasubra pa siya dito. Yan kulong-kulo. Kulong-kulo. Akala nyo walang apoy. Ganyan yung disenyo natin ngayon. Pinaganda natin na pinaganda pa lalo. So yan steady yung apoy doon, malinaw. Pag nagka-regulate pala makasinit, ang linaw pala ng langis. Wala kang makitang wala makita kang carbon kasi nakalibel siya ng 1/2 inches. Malinaw. Grabe ganda. Pakita natin yung ayan kasi hindi lang makita, pero pagka kuan yan talagang malinaw. Walang uling ay walang carbon. Pag nag-regulate para yung kuan natin, invention natin. Ganda. Sinisipon tayo kasi ngayon. Sa amin mga sinet, uso dito yung sipon, ubo. Si Boy Bakal, inubo daw sinipon. Shout out sa'yo bro, pare. Grabe. Kami nahuli rin kami sa ubo at saka dito sipon. Uso ngayon. So shout out muna kay paring Larsky. Kasi siyempre alalahanin natin yung mga invention na pumasok sa kalan natin. Kinuha natin yung mga ibang technique ng mga inventor. Isa-shout out din lagi mga kasinet, kasi yung iba parang nawala na, nakalimutan na. Kaya ako hindi ko kakalimutan yung mga kaibigan natin na nagbibigay dagdag improvement sa kalan natin. Halimbawa nakakuha tayo ng distractor, isa-shout out natin lagi yung inventor na yun ngayon, para lagi siyang mananatiling na maalala. Yung iba kasi wala na, kalimutan na So shout out kay paring Larsky, pati kay by Joseph Ligayada. So shout out din kay MyWin TV. Boy Bakal, shout out sa'yo bro. So shout out sa pinagkuhanan ko na naman itong bago na namang technology. Shout out kay hard disk. So bro, nag-function na bro, pero nakulangan pa ako bro, kulang pa. Yung tinuro mo sa akin na yung formula mong binigay ko, maring kulang pa siguro. Ipataasan ko pa itong yung nakita mo yung nakapababa. So pataasan ko pa siguro para mataas yung gravity niya. Yung gravity niya malakas. So 1 inches lang to siguro, dagdag pa ako ng 3 inches para 4 para yung mag-hold ng hangin matibay. Para i-open ko talaga yung bull valve, kasi yung bull valve halos ko na to halos sagad na konti na lang siyang pihit, full na. So nakulangan pa ako ng gravity niya. So pero detachable para pag shipping matanggal. So ang ganda bro, functionable talaga. So si Thermocol, shout out sa iyo bro, dahil nakikita ko rin yung tutorial mo. So halos kaparehas lang yung disenyo natin sa ganitong, sa mga auto fill, auto shut off. Halos parehas lang yung disenyo, hindi pwedeng baguhin, ganito lang talaga. Sa akin naman iba. Sa'yo copper chop. Sa akin elbow stainless yung mga pipe niya stainless, tapos elbow 1/4, tapos threaded dito, may nick plate na 1/4 din.
Ayan. So, pero babaguhin ko pa to konti. So, shout out sa inyong dalawa na nakita ko na kayo ang nag-tutorial. So, kaya gusto ko ring maranasan ang ganitong technology ninyo. Kayo nagpapangsyon. Talagang regulated na lang yung langis. Wala ka nang alalahanin. Hindi ka na mag-adjust sa ball valve. Steady na. Pabayaan mo na. Isang open mo lang. Pabayaan mo na. Oh. Ayan oh. So, naka-stop siya. Pagka naabot niya yung level, naka-stop. Ngayon, pag bumaba konti yon, tingnan niyo mga kasinit. Bubuhos bigla yan. Kasi yun, itong, ayan oh, ayan oh. Oh. Ayan oh. Ayan oh. Bumuhos siya oh. Yun yung kagandahan ng pan natin ngayon. Yung nakuha nating kaalaman sa ating mga kapwa magkakalan, kung gaano rin katalim yung utak nila. Pinag-ambag-ambag natin sa invention natin, kaya mas lalo pang gumanda yung mga kalan natin. Tingnan nyo, nag-circuit siya, auto oil circuit. Ayan o, galing. Tapos yung langis steady siya oh, linis oh. Grabe. Tapos yung apoy natin steady. So swerte swerte na naman si Kwan. Si Tokayo ko, Roland Policarpio. Nakaabot ka sir sa high tech na naman ito. High tech na talaga to. Kasi lahat ng mga discover ng mga kapwa ko magkakalan dito lahat pinag-ipon-ipon, pinagsama-sama, kaya naging high-tech ang kalan ko. Mula sa distractor hanggang sa autofill. O yan yung naiambag din dito sa kalan ko. So maraming salamat sa author ng mga inventor na niambag ko rin dito sa kalan ko. So lalo pang gumanda. So ito, improve ko pa to lalo pa tong papagandahin ko, kasi nakuha na natin yung technique. Yan magkasinit. Marami pang kulang nito, mga control pa, pero nagbago yung design ko ngayon. Kung makita mo yun sir, ito sir, yung unit mo magbabago yung dito sa taas. Hindi na natin malagyan ng salamin kasi mababangga dito oh. Mababangga sa oil circuit, auto oil circuit, mababangga. Kaya magbago na naman yung disenyo nito. Baka siguro mayroong awang na lang dito, awang dito. Importante matakpan yung sir. Importante matakpan lang yung control. Pag natakpan na yung control saka yung blower, okay na. Kahit awang na lang yung banda rito. Yung banda dyan, awang na. Importante matakpan lang yung blower para pag may umapaw, hindi rin maligo yung blower. Umapawan ng sabaw. So yung hanggang dito lang sa may blower oh. Yan, gilid na yan sa dulo ng kon ito. Dito sa may hawakan ng bull valve. So diyan diretso. Sarado na hanggang dito. Hanggang dito sarado. So diyan banda okay na yan. So ganyan lang. Kasi kagandahan kasi nito. Oh. Balik-balikan natin kasi ngayon lang ako nakakita ng ganitong automatic. Parang na rin ito. Para na rin electronic. Kaparehas na rin ito sa electronic. Kasi mag-off siya oh. Pagka tama yung supply doon, off siya. Tapos susupplyan na naman niya. Steady yung level ng langis. Steady, hindi matutuyuan talaga. Hindi bababa. Kasi naka-level siya talaga. Naka-level siya ng 1/2 inches dyan sa flooring. Yun yung auto oil circuit niya. Ayan oh. Nakatigil siya oh. Nakatigil yan. Ngayon bigla na siyang bubuhos yan ngayon. Oh, kasi siyempre kung katigil siya ng ilang minutes, nabawasan na naman yung langis doon kinain ng apoy. Ngayon bubuhos na naman siya uli.
Ayan kasi dito tayo nagpo-focus na naman ngayon dito sa invention na to. Oh, tingnan nyo, oh, bumuo siya, oh, oh. Tapos papatak talaga yan ng ano, sisirit yan, oh. Sumirit. Tapos ngayon babalik yan, mawala yan. Ma-automatic circuit. Oh. Pag nakuha na naman yung level, babalik sa off. Grabe kaganda. Nga rin ako sa inventor na to. So, shout out sa iyo, bro. Oh, steady yung langis natin sa loob, oh. Walang aapaw. Grabe. Yan, ang title naman ito ngayon. Kasi mayroon nang nilagay tayo. Auto oil circuit. Auto oil circuit na to. Tapos yung kagandahan, yung apoy nagtatago lang. So, pagka masilan yung iluluto mo, yung kardero mo gusto mong hindi maingitim, ito ang gagamitin mong chamber. Yung isang ordinary, hindi ko pa nagawa kasi net. Papakita ko rin yon kasi kasama yon sa package. Package nito na dalawa yung chamber niya. Dalawa yung cylinder. Ito, ang ganda yung apoy sa loob, oh. Blue na blue yan. Ayan, oh. 8 yung ano yan, 8. Kita natin sinit. 8 yung nakabukaka, 8 yan. 8. Oh. Tapos pag pinalakasin din natin, iwan ko lang magsipaglabasan siguro yung apoy. Siyempre napapwersa na rin. Ayan lang. Grabe, lakas din. Lumabas din. Nakapull, oh, nakapull. Kasi paglabasan din yung apoy. Pero hindi tumama sa puwit ng kaldero, gumaba ang apoy, oh. Hindi tumama, pababa lang yung pababa siya, oh. Kasi nito, lakas din. Hindi na pwede, sobrang lakas na yun, oh. Grabe, oh. Aahon talaga yung apoy sa gilid, oh. Kasi nakapull na naman talaga yan, oh. Umahon sa gilid yung apoy, oh. Pwersado na masyado yun. Para ka nang nagmamadaling nagmamaneho ng sasakyan pag gano'n. Hindi na kailangan yung ganun kalakas kasi naka-full. Yan, pansinin nyo kasi nito sa ilalim, oh. Ang apoy talagang solid, talaga nakatutok sa puwit, oh. So, makikita nyo sa yung butas-butas, oh, grabe. Pag dinamihan pala ng butas, hindi nalalabas yung apoy. Maluwag siyang huminga. Kaya doon na lang siya nag-focus sa puwit ng kaldero, hindi na siya lumabas, oh. Ganda. Kaya yung kaldero natin, inis pa rin yung ano, mag-inis yung puwit. So, yan yung makasinit tumagal yung ano natin, vlog natin ito. Kayo na lang bahala. Basta yan, napakita natin yung nagfunction talaga yung ano, auto oil circuit. Yun ang kagandahan, naka-regulate yung langis. Steady yung langis sa loob, walang kang hindi bababa, hindi naman tataas, naka-level. Steady. Yun ang kagandahan. Hindi ka na kailangan na i-recover mo pa yung apoy dahil natuyuan siya, hindi na eh. Pagka bumaba lang konti yung level, siya automatic siya, oh. Yan nyo, oh. Oh. Gumalaw na naman siya, oh. Tumulo na naman siya, oh. Tignan mo, sirit siya, oh. Sirit, oh. Yan, oh. Sumirit. Isirit siya, tapos ngayon babalik yan, wala na, oh. Automatic off siya. Grabe kaganda tong ano to, technology na to. Ang tatalino yung nakadiscover. Shout out sa iyo, bro. Shout out kay hard disk. Talagang hard talaga yung pag-iisip. Dahil biruin mo naman yan, parang electronic. Siya nagko-control. Nag-u-off siya, oh. Pag isakto na yung load sa loob, automatic siya. Grabe kaganda. Yan yung pang ano na talaga to,
So, ay, shout out ko pala si Kwan. Si... Nakalimutan kong pangalan kasi mahirap kong pangalan. Pare. Taga Umingan. Si Lior. Oh, Lior. Pare. Yeah, sabi mo basta may isang unit ka na naka-prepare dito. Nakapila. So, tsamba ka pare kasi nakapila ka rito sa high-tech na. Mayroon na tayong auto oil circuit, mag-automatic na talaga kahit pabayaan mo siya. Pabayaan mo lang nag-operate dyan. Hindi mo na titingnan kung bumaba ba yung nawala na mag-supply ng langis, natuyuan na ba, wala. Automatic na bro. Buksan mo lang siya one time. Yung valve nito halos full na ito eh. Hindi ko lang isagad kasi pag isagad medyo malakas din yung ano niya, sirit, kaya ganyan lang, control ko lang konti. So sabi mo bro, pagka nagustuhan to ng auntie mo, makarating na naman ng Malaysia. So makarating na naman sa Kuala Lumpur yung invention natin. So abangan mo kasi dalawa ang nakapila. Mayroon pang Maynila, tapos ikaw. So ikaw mo nang unahin ko ka dahil ikaw ang sure. Dahil pupunta ka dito, pipick upin mo. So nakapila ka na. So abangan mo, panoorin mo itong natin. Ganito ang disenyo ang gagawin natin. Ganito yung size din. Oh. Diba bro, invisible, walang apoy pero kumulo. Alsa out. Tignan yung alsa out, parang nagsipagtalunan yung tubig pero wala kang apoy makikita oh. Yan yung kagandahan natin kaya natin invention ngayon. Oh. So hanggang dito na lang bro. Lahat mga brother ko, mga viewers, so kung na-entertain kayo mga kasinit, so please subscribe. Madalang yung subscriber natin, madamot. Sana po hindi nyo ipagkait sa akin. So, makikita naman yung invention natin na kakaiba. So kung nakita niyo yung high-tech na natin na pinapakita, so kung na-entertain kayo, please tulungan nyo ako magkasinit dahil mabagal yung usad ng subscriber natin. So hindi baling mabagal, basta mayroon pa rin pumapatak araw-araw. Kung minsan isang linggo, isang patak lang. Madalang talaga. So hindi bali po, basta papakita lang natin yung base natin na kaya natin gumawa. Kahit hindi na nyo i-subscribe, kasi net, madalang talaga. Yung iba bulusok ng pataas. Dito sa invention natin dito kakaiba pero madalang mga kasinit. Madalang talaga pumapatak yung subscriber natin. So kayo na lang bahala, kayo na lang maghusga kung karapat-dapat pag i-subscribe. Kung hindi, di naman din tayo namimilit. So nasa puso lang yung mga kasinit. Kung karapat-dapat sa puso nyo, so bahala na kayo. So God bless you sa inyong lahat. Dito na lang po, bye bye.